katrabahong toxic, mayroon talaga yan, yung tinatawag na negative side. Sip-sip, bida-bida, tapos alam mo na, maninira, sisiraan ka ng patalikod. Kunyari, ang ganda ng pakitungo mo sa'yo, pero pagtalikod mo, babanatan ka. Yun yung mga taong tinatawag na plastic at sila yung mga toxic sa trabaho. Ngayon kung ikaw yung toxic sa isang kumpanya, wow, napakagandang gawain yan. Talagang kailangan mo ipagpatuloy yan, kailangan mo gawin mo yan dahil malayo talaga ang mararating mo sa buhay. Talagang hindi ka pababayaan dahil yun yung talento mo, hindi ka magiging masaya kapag hindi mo magawa yung manira ng tao, magsipsip sa amo, sa boss mo. Talagang malayo talaga ang mararating mo. Kasi nga, yun yung talento mo, yung hindi ka masaya kapag hindi ka makapanira ng tao. Hindi ka masaya kapag hindi ka makapagsumbong sa boss mo, lalo na yung mga hindi totoo, gagawa-gawa ka ng mga kwento para lang maniwala ang boss mo. Ito yung sinasabi ko sa iyo, napakalayo ang mararating mo. Mapapalangit ka agad ng hindi mo sinasadya. Alam mo, ang mga toxic na katrabaho, kasama natin sa buhay yan. Sa paglago, sa pag-unlad. Talagang nandoon yan. Hindi pwede na positive lagi ang buhay natin. Mayroon talagang negative. Kailangan lamang habaan natin ang ating pasensya sa kanila. Matutunan natin silang pagpasensyahan. Sila kasi yung mga taong nagbibigay ng stress sa atin. Na paggising natin, maliligo tayo, ang ganda-ganda ng mood natin. Pagdating natin sa trabaho, na-stress tayo dahil mayroong mga naninira sa atin, mayroong mga taong nagsusumbong ng mali sa mga boss natin. Ako, talagang kailangan talaga natin ng mahabang pasensya. Kasi kung hindi natin hahabaan ang pasensya sa kanila, nako, mapapatulan natin sila at mapapalangit sila kaagad. Kaya wag natin silang patulan. Baan na lang natin ang pasensya para sa kanila. Basta ang pinakamaganda, nagtatrabaho tayo ng maayos, nagtatrabaho tayo ng tama, na may nakakakita man o wala, nagtatrabaho tayo, tinutumbasan natin yung pinapasahod sa atin ng mga boss natin.